ating sinapit, mali tapusin na. Huwag tayong magpagamit, isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalig ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Nagkakapagod na ang ating sinapit, mali tapusin na. Huwag tayong magpagamit, isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa Ang audience ko, yung old ko. So, dalawa yung mic niya. Yung audio ko dito. Pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, aking pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino.
Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos ang ating pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos ang ating pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos aking pag-asa. Nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manali ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Kaya nandito na ang laban niya
listahan ng mga taong nagnanais po na tayo ay mapaglingkuran. Narito po mga kabalin, ang Aksyon Demokratiko Party. Kasama po natin ngayong umaga ang mga taong nais mapaglingkuran, hindi lamang po ang mga nasa Maynila, ang mga nandito sa Pampanga at maging sa buong bansa. So hindi na po natin patatagalin dahil dito po sa ating partido ang Aksyon Demokratiko ay nandito si Mr. Feliz Pilos Isko Moreno Dumagoso. At ano po ang lalo po natin makilala ang ating mga aplikante sa darating na halalan. Hayaan niyo pong ako ay magbigay ng mga konting impormasyon kung sino nga ba ang nasa likod ng Aksyon Demokratiko Party. Umpisahan po natin sa nag-iisang nakilala bilang youth leader sa Universidad ng Pilipinas na nagsusulong sa kapayapaan sa Mindanao at karapatan ng mga kabataan na makapag-aral at mabigyan ng sapat na oportunidad. Nag-organisa po ng tulong at suporta para sa kapakanan ng mga kababaihan, bahagi ng Action Youth Movement na pinangunahan ni Senator Raul Roco noon. Siya ay bahagi ngayon ng National Executive Board ng Partido Aksyon Demokratiko. Nakilala din siya bilang Peace Advocate. Isa po siya sa mga 10 Outstanding Young Men Awardee at kabilang din sa mga Outstanding Women in Nations Service Awardee at nakilala pa ng lubusan ng tanggapin niya ang United Nations Peace Award. Very humble. She is known as a community worker in Marawi at hanggang ngayon ay patuloy na ipinaglalaban ang kababaihan, kabataan at karaniwang manggagawa katulad nating mga isko. Nais sumubok muli sa pagkasenador para lalong maisulong ang kanyang mga advokasya. Mga kababayan, mga kapangtangan, mga kabalin, ang ating kaaksyon sa Mira Guto. Palakpakan po natin. Magandang umaga. Magandang umaga, kakabalin. Sa Mira Gutok, pinalaki ng isang kagwa-gwa. Mabuhay po! Taga-Marawi po ako. Taga-Marawi ako. Isang ina ng 6-year-old. Alam niyo po mga nanay, kung sino mga nanay dito, ama, mahirap mag-iwan ng 6-year-old na anak sa Marawi para lang po sumama sa napaka-exemplary po na liderato ng isang mayor na pinakita sa atin paano sumigla sa kagipitan, sa oras ng kahirapan, the worst time ng trial ng ating century in the world and in the Philippines. Bilang isang crisis worker, naiintindihan ko po na ang workforce, tayong mga nagbibigay, alay, sa kumpanya, sa ating, I'd like to give a second point of prayer po. Kay Leticia, ang ating Pampangas Best second of prayer din for Ma'am Leticia, mother of our mayor. Ma'am Leticia, we give honor to your 300 workers. I come from an island, the poorest of the poor. Wala pong kumpanya ang isa. Kaya po ako nang nakita ko kayo sa taas. Grabe po, ito ang kailangan namin. Pampanga, you are so we need to lang natin necessary. Ang dami natin problema sa bahay, problema sa bibigay ng programa para sa ayuda, subsidiya, paano yung mga utang nating maibsan ng kahit konti lang naman. Mapadali ang ating pag-utang sa bangko. Hindi po may inatima ang ating sarili. With this, we're going to survive digmaan ng marami. Alam ko po ang
mahigpitan. Kaya po tumitindig ako kayo. Pangalawang beses as Senate candidate, probably the first Muslim woman na makikita ng Pilipinas na tumitindig sa istorya ng Pilipinas na Muslim na babae. And I will try to give the best in this 6 months, Sir Mayor. Doc Willie, Doktor ng Bayan, palakpakan natin. Doc Willie. Inialay ang sarili online, offline. Free medical services for a country in need. A person who's offering free legal services. Jopet Season. Ipaglaban mo. Medical, legal, isang mayor at isang educator. Magandang balita, balita. Kung may pumasa kayong mga anak na pharmacy, top-notchers and nurse, dahil po sa isang taong itong 100 review centers around the country, ano pa ang kinakailangan? Ang slate namin ay kompleto. Education, medical, at bilis kilos. Sa mira gutok-tutok sa krisis, God first, bilis kilos. Maraming salamat po sa Mira Guto. Maaari pang first Filipino Muslim women sa Senado. Maraming salamat. At ngayon po, atin pong saksihan at pakinggan ang isang konsehal ng Quezon City ng 6 na taon. Sa higit isang dekada, marami na siyang natulungang kababayan sa pabahay bilang dating Assistant General Manager ng National Housing Authority o NHA at President po ng National Home Mortgage Finance. Siya ang co-host po ng TV Legal Drama Series na ang kapag nasa katubiran, ipaglaban mo. Ang aaksyon po para sa ating Senado at siguradong ipaglalaban tayo. Jopet Season. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Nanonood po ba kayo ng telebisyon? Opo. Kapag nasa katwiran, ayan. Ako po ay, ang tatay ko po, yun, hindi ako yung tatay, ako yung anak ha, doon sa telebisyon. Dalawa kami doon. Jose C. Season, hindi po Joma, Jose Celestial Season. Yung C po niya, Celestial, tubong Cavite po yan. At yung Season, yung lolo ko po, ay tubo naman pong Nueva Ecija. Ako naman po, ang napangasawa ko, ang apelyido, Macalino. Kaya dito po yan, sa Macabebe. Macabebe, Pampanga po, lumaki. Kami po, ako po lumaki na sa Cubao, at sa Cubao, ako yung naging kawad ng barangay. Pagkatapos maging kawad, ako po yung nagsikonsehal ng 6 na taon. Gumagawa ng mga batas, pinakamaraming ordinansa at resolusyon na naipasa ng panahon pong yon. Pagkatapos po niyan, napunta naman ako sa sektor ng pabahay. 11 taon sektor ng pabahay. Kaya po sa napuntahan pabahay sa pabahay, ito ko na problema ng pabahay sa buong bansa. Nandito kami tutasan sa napakahalagang problema ng ating sa ng pandemya, kailangan po nating magtulong. At nandito tulong-tulong upang sa inyo ang solusyon sa ating mga problema ng bansa. Grupo po yan. Ang pinili po na Vice President, dahil po yan ang pangangailangan natin ngayon. Kalusugan. Napakasipag po sa internet. Ang susunod, Vice President ng Pilipinas, Doc Willie. Minsan lang po dadating sa ating buhay ang pagkakataon na may pag-iisip, may salita sa pamamayan. Po, kung
makikita natin ang kanyang mga ginawa, tunay na may kapwa. Maglingkod. Nagmamadali, alam niya ang sitwasyon ng mamamayan. Nagmamadali dahil kung dahil makapaglingkod sa loob ng 2 taon, naihatid niya ang tunay na pagbabago sa Maynila. Mga kasama sa dadating pagkakataon, dating palampasin. Kailangan natin ng namumuno na may tunay na pag-iisip, sa isip, sa salita, lalong-lalo na sa gawa. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Kung ano ang ginawa sa Maynila, gagawin po natin sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, gagawin po nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito sa 3-term mayor, si Mayor Jomar. Nakita po namin kung paano maging world-class ang Pilipinas. Nakita natin kung paano gawing world-class ang mga institusyon at establishmento ng ating pong mga manggagawa. Sana po sa tulong po ninyo, Mayor, atin pong maipalawak ang ganitong pamamalakad nang sa gayon naman po maramdaman ng ibang mga mamamayan natin kung paano magtrabaho sa isang world-class facility. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, ito po ang aking katwiran. At kapag nasa katwiran, ipaglaban po natin, Isko Moreno. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Chapet Sison. At bago po natin introduce ang susunod na nais maglingkod, napansin ko lamang po na lahat po ng nandito sa ating harapan ay dati nang nagseserbisyo sa ating mga Filipino. Nakikita natin ang ipaglaban mo sa telebisyon, si Doc William na napaka-active at talagang suportado ng aking nanay sa Facebook at talaga namang nakakatulong kahit sa Senator Carl Balita na talaga namang malaki ang tulong sa lahat ng mga nursing students na aking mga kaibigan na talagang pumasa sa board exam. At ang ngayon pong napapanahon na napapanood natin sa telebisyon na isang telenovela na kasama po ang at ngayon po, isang rehistradong nurse, isang rehistradong midwife, isang rehistradong guro, isang entrepreneur. Si Carl Balita po ay isang professional sa larangan ng kalusugan, ng edukasyon, ekonomiya. Bilang isang rehistradong nurse at midwife, siya po ay matagal ng tagapagtaguyod ng pagtaas ng sweldo, benepisyo at ang kabuhayan ng mga nurses at midwives. Nitong pandemya, siya ay tumulong sa pagbabakuna ng mahigit kumulang 1 milyon na residente ng isang lungsod sa Metro Manila. Siya din ay naging host ng radyo negosyo sa DZMM at teleradyo ng 20 taon. Saan natulungan niya ang maraming maliliit na business. Tagapagpatuloy din siya ng 20 review centers sa bansa na nakakatulong ng professional para matupad ang kanilang pangarap na maging nurse, teacher, criminologist, public servant, at iba pa. At walang iba po, sila po ang ating mga frontliners ngayon. Siya ay nakapagtapos ng doctoral degree sa humanities at isa pang doctoral degree sa education. Laging tumutulong at laging kumikilos. Ngayon naman po, siya ay tumatakbo bilang senador ng ating bansa. Siya ay isang mabuting balita na magiging tulay at tugon ng Pilipinas patungo sa pag-unlad ng kalusugan, karunungan at kabuhayan. Walang iba, Senator Carl Balita. Maraming salamat po. Maunlad ka, Pilipino, mayaman ka, Pilipinas. Yan po ang aking ipinagsisigawan ng 20 taon sa DZMM, sa ABS-CBN, sa aking programang Radyo Negosyo
na nagsisisi ako dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview si Apong Loleng, pero matagal ko na alam ang kanyang istorya. Meron pong 5 tao sa harapan ninyo, hindi po ba't merong 5 kilong baboy na sinimulang gawing tusino ni Apo Loleng? Marami pong coincidence na nangyayari ngayong araw na to. Pampanga's Best, dala po namin ang Manila's Best. Pampanga's Best, global brand. Manila naging global brand dahil muli sa kanya. 5 kandidato, katumbas ng 5 kilong baboy na sinimulan ng isang taong naniwala sa kanyang sarili at naniwala na may Diyos na nandyan para gumabay. Divine providence is how you called it, Mayor. God first is how we call it in Action Democratico under Yorme. Everybody say God first. Hindi po ba yan ang linya ng ating namimiss na Apong Loleng na naniniwala na ang kanyang tagumpay ay dahil sa tulong ng may kapal, sa tulong ng nasa taas? Tama po ba? Sino pong naniniwala na kailangan nating solusyonan ang problemang kalusugan? Taas po ang kamay. Lahat po tayo. Ang nasa harapan niyo po, isang nurse, isang midwife. Kaisa-isahang nurse, kaisa-isahang midwife na tumatakbo. Pangalawa, sinong naniniwalang meron tayong problema sa kabuhayan? Taas po ang kamay. Okay. Ako po ang sumisigaw para sa maliliit na negosyante. Dahil alam ko, tulad na nag-umpisa ang Pampanga's Best, may potensyal ang bawat maliit na negosyong mapalago ito. At taas po ang kamay na naniniwala na ang edukasyon, ang solusyon para sa ating tagumpay sa kinabukasan. Taas po ang kamay. Alam niyo po ba na sa buong Pilipinas, ang Pampanga ang isang lugar na may pinakang maraming magagandang eskwelahan na nagpapatunay na kayo ay nagbibigay ng premium to education. Marami akong top-notchers na nanggaling dito. Teachers, nurses, criminologists. At maaaring sila ay kamag-anak mo, kaibigan mo. Halos 1 milyong Pilipino naniniwala na magaling ang Pilipino at sila po yung ngayong nandun sa ibang bansa. Hindi para maglingkod sa kanila, kung hindi para dalhin ang pera ng ibang bansa sa ating bayan. Ang kaharap nyo po ay para ring Pampanga's Best. Nag-develop ng mga pwedeng i-export para sa ganun ipakita ang galing ng Pilipino. Mga kababayan, kami pong nasa harapan ninyo ay nagpapasalamat taos-puso dahil alam namin kung gaano kagaling ang kultura ng Pampanga's Best. Tama po ba? Everybody say Pampanga's Best. Manila's Best. Philippines Best. The best for the Filipinos, the choice of the world. That's what we want to be. Just like tuwing umaga kumakain kami ng tusino, Pampanga's Best become the brand. And every Filipino should be proud na merong isang Apo Loleng kilo patunayan na mula sa maliit na umpisa tulad ninyo, tulad ng bumang Pampanga sa Pinatubo at tulad ng bumang nito. Ang kailangan lang natin isang leader. Mabilis umakto, masyadong mabulaklak magsalita, pero pogi. Di po ba? Handang maglingkod. Tama po ba? Siya lang po ang nakita mong kandidato. Pag gusto mo mang-picture sa kanya, siya pang kukuha ng telepono at siya magse-selfie kasama nyo. Ganun po. Galing sa maliit, galing sa mababa, siya na po ang magkikwento nun. Alam nyo naman ang istorya niya. Pero ako po'y taga Maynila. I saw what he did in Manila. And dadalhin niya sa buong Pilipinas ang ginawa sa Maynila. Bukas, akala ko ba kaibigan ko Manalo. Kung lumapit ako, kamukha lang pala rin. Hindi, kamukha lang pala. Pero mas guwapo yung Jay Manalo. Mga sanggol of Dr. Willie Ong na pag nagsalita galing puso dahil siya po specialist
balita. At bago po tayo dumako sa ating sa darating na taon, gusto naman din po ang pansin na sa atin. Kaya napapanood po si Isko. Mamaya po baka hindi po ako makapagpigil at mag-request po ako ng And I was dying inside to hold you. Hindi na po natin patatagalin pa. Narito po ang isa pang tagapaglingkod na nais ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bansang Pilipinas. Siya po ay 27 taon nang naghahatid ng serbisyong medikal sa mga mahihirap na komunidad sa buong bansa. Sa kasalukuyan, kilala rin siya sa pagbibigay ng libreng payo ukol sa kalusugan ng mga Pilipino kasama ng kanyang may bahay na si Doc Lisa na talaga naman pong nakakatulong at sinusunod po talaga ng aking nanay. Siya ay naging chief resident sa Manila Doctors Hospital, kumuha ng cardiology fellowship sa University of the Philippines, Manila, at nagtapos ng kanyang master's degree in public health sa parehong pamantasan. Pangunahing advokasya po ni Doc Willie na maisulong ang pagpapababa sa presyo ng mga gamot na talaga naman pong kailangan natin ngayon at mabilis na maipaabot ang serbisyong medikal para sa lahat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating doktor ng bayan, ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Dr. Willie Ong. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat ako kay Mayor Jomar Hison, kay President June Hison. Thank you very much sa pag-invite. Sa maikling panahon, ang ganda ng mga sinabi mo, ang kwento ni Mayor Hison. Sabi ng nanay niya na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero ang sabi ng nanay ni Mayor Hison, medyo kakaiba. Sabi niya, kung mahina ka, papalakasin ka ng Diyos. Kung kulang ka sa tapang, bibigyan ka niya ng tapang at lakas. Diba? Mula sa maliit, naisip na gumawa ng ganito kalaki. Ganon-ganon yung pangarap namin ni Mayor Isko Moreno. Kaya napakagaling ng iyong nanay, ang foresight, at nakikita ko yung pagmamahal mo sa nanay mo tulad ng pagmamahal natin sa nanay natin, di ba? Matagal na po ako tumutulong sa ating kababayan, 27 years. Hindi nyo alam, libre talaga lahat ng gamutan ko. Hindi na ako sumisingil sa pasyente for more than 20 years kasi mas naawa talaga ako sa kababayan natin. Mga may sakit, walang pambayad. Kaya dahil dito tayo masaya eh. Masaya ako tumulong sa mga pasyente. Mas masaya ako kung makakatulong sa maraming tao. Gusto namin libre. Ganon din ang ginagawa ng aking mga kasama pagdating sa edukasyon, sa pagtuturo. Siyempre, si Dr. Carl Balita. Diba? Talagang nakikita nyo yung marami siyang tinutulungan na scholars, na libre, PWD, si Dr. Carl Balita. Napakaganda ng mga nagagawa niya. Pagdating sa batas, sa karunungan, siyempre, Attorney Jopet Sison, nakita niyo naman, marami siya talagang pinapayo at tinutulong sa inyo. So talagang gusto namin talaga tumulong. Pagdating sa kababaihan, siyempre, si Samira Gutok, ating kaibigan, mula 2019 hanggang ngayon, very close kami ni Samira. Natutuwa ako dito sa slate namin. Wala tayong guest candidate, hindi pa lipat-lipat.
talagang sigurado ka na talagang loyal at gagawin nga para sa inyo. Bilang doktor, isa pa akong cardiologist specialista sa puso. Ang pinaka number one problema natin talaga, pag merong magkakasakit sa pamilya, let's say tawagan kayo ng nanay, tatay nyo, sabihin, anak, may sakit ako ngayon, masakit ang tiyan ko, paano gagawin ko? 'Di ba? Ang hirap nun, kahit magkano ipon mo, baliwala. Kung ang anak nyo may sakit, ang kaibigan nyo may sakit, 'di ba? Ang hirap talaga. May isa akong pasyente, mga mahirap, masakit ang tiyan. Masakit ang tiyan, CT scan Ang CT scan natin ngayon, 20,000. Pinakamahina. So 20,000 lang 'yon. Pag ooperahan siya sa gallbladder, 150,000, 200,000, mahina 'yun. Ganun kamahal. At ngayon sa COVID, kahit bilyonaryo ka, wala kang mapupuntahang ospital. 'Di ba? Kulang kasi yung ospital natin. Kawawa din sila. Mayayaman, wala rin magawa, hindi nga makapasok 'Di ba? Kaya itong paghihirap, bakit? Ang problema, nakaligtaan talaga yung kalusugan. Kinalimutan yung pagtayo ng mga ospital, pagsweldo sa mga nurses. Kaya tayo nahihirapan ngayon sa COVID. Alam mo, naisip ko lang, dapat sana naging presidente na si Isko Moreno Kung siya nag-handle ng COVID ngayon, tingin ko, mababawasan natin ang problema talaga. Napakalaki na gawa niya sa Maynila. Maraming bagong ospital, matataas. Meron siyang field hospital na napakaganda, pang COVID patients. Marami siyang eskwelahan na gawa, mga 10 stories, napakaganda. Marami siyang pabahay sa mga mahihirap, libre lahat. Sasabihin ko, si Mayor Isko, talagang nag-umpisa siya bilang basurero. Talagang ganun ang kwento niya Baka, tingin ko hindi niya kukwento. Kumakain siya ng pagpag, yung mga maaasim na Jollibee. Marami siyang mga sakit-sakit sa katawan. Nararamdaman niya yung nararamdaman niyo. Kaya pinipilit niya talaga ayusin. Pati ang bakuna, narinig ko, marami sa inyo dito sa Maynila pa nagpabakuna. 'Di ba? Ino-open niya talaga lahat sa bakuna, bagong gamot, yung Molnupiravir, umorder na siya, at marami pang iba. So, yun lang po masasabi ko. Maraming salamat sa pagtanggap sa atin. Maraming lumapit sa akin, maraming liligaw sa inyong politiko, pero naniniwala ko, si Mayor Isko Moreno, pag siya presidente, may pag-asa tayo. Kaya tinataya ko yung pangalan ko, pangalan ni Doc Lisa, para naniniwala ko marami siya maibibigay kumpara sa ibang ating candidate. Salamat sa mga nakikinig. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, nagla-like, nagla-love, nag-share, nakikita ko yun na-imagine ko. Maraming salamat po. God bless po. Ang Doktor ng Bayan, ang susunod na Vice President ng Pilipinas, Dr. Willie Ong. At ngayon po, hindi na natin patatagalin pa dahil bilis kilos. Bilis. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Pero bago natin ipakilala ang bilis kilos ng Aksyon Demokratiko, magbibigay po ako ng mailang impormasyon para lalo nating makilala at lalo pa nating mahalin ang ating kaisko. Okay? So we have this things tungkol sa ating susunod na presidente, 3 terminong naglingkod bilang konsehal ng Tondo, Manila, 3 terminong nagserbisyo bilang Vice Mayor ng Maynila, naging bahagi ng ginanap na peace talk sa pagitan ng NDF at TRP sa Netherlands at Norway, honoris causa Doctor of Humanities for Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Awardee of Gawad America Award for Public Service sa Los Angeles po sa United States of America. Napabilang po
sa Top 10 Men Who Matter in Asia by People Asia's Magazine. 2 beses inappoint sa pamahalaan, una bilang chairman, CEO ng NLRC, Undersecretary ng Social Welfare and Development o DSW. Bilang mayor ng Maynila noong 2019, nagpagawa ng mga pabahay, paaralan, ospital sa loob po ng unang termino. Napakabilis. Ano po? Tinugunan ang pangangailangan ng tao sa gitna ng pandemya tulad ng pamamahagi ng food box kada buwan. At sa palagay ko po, hindi lamang po yung food box kada buwan. Kasi kitang-kita po, kasi po sinusubaybayan ko po si Yorme. Kinikilig tuloy ako ngayon. Leadership program ng University of the Philippines. Alumnus of International Visitor Leadership Program sa Washington, D.C. by the U.S. State Department. At alumnus of Executive Leadership Program in John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Alumnus of Executive Leadership Program sa Oxford University. Tawagin na po natin ang dying inside to hold us. Yakapin tayong mga Kapampangan. Nagsumikap ang tunay na lumalaban para sa bawat Pilipino ang maghahatid ng bilis-kilos na aksyon. Isko Moreno, Dumagoso! Thank you sa ating sexing tagapagpakilala. Sa inyong lahat na nandito, parang kailan lang, no? Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Nakita ninyo yung laki ng pagbabago ng kumpanyang inyong kinabibilangan. Ngunit, sariwang-sariwa pa sa akin, noong araw, sa Bataan, Pilar, Nagwaling, Pilar, from Tondo to Bataan, Bataan, Tondo, sakay ng Philippine Rabbit. Kung naalala nyo pa yung Philippine Rabbit. Nakita ko kung paano nilugmok ang buong Central Luzon, partikular ang Pampanga, ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Ang tao noon, mas mahirap pa sa taga-Tondo. Kami sa Tondo, wala kaming trabaho, pero pag pumunta ka sa pier, kikita ka. Pumunta ka sa Divisoria, pag sidecar ka, basura ka, kikita ka. May pagkain pa sa basura. Ngunit nakita ko sa Pampanga, sa highway, tao na mamalimos. Nakita ko yung panahon na yon, na gano'n ang Pampanga, lugmok na lugmok, hirap na hirap, puro alikabok. Alam niyo ba't ako napunta sa Bataan? Sabi ng host kanina, bagay daw sa akin to. So pwede na ako magtrabaho rito. Pwede? Kasi lahat ng uri ng trabaho papasukin ko, kumita lang sa buhay. Tulad ng nabanggit ko ng napauna, nagsipok ako ng palay sa Landing Pilar. Kumuha kami ng bato. Hindi po yung batong bawal, ha? Sa ilog para gawing graba. 75 isang araw.
So, ang punto ko, malayo na narating ninyo. Apong June. Mayor Jomar. Malayo na ang narating ng Pampanga. Sa buhay, no? Lagi tayong natatalisod. Lagi tayong natitibo, nakakanal. Pero pagka talagang ikay wala, ang tanging asset mo lang ay lakas ng loob. At ang puhunan mo, lakas ng katawan. Diyan, nagpapakita ng katatagan ng mga Pilipino. Bagyo, lindol, bulkan. Ang pinakamalupit yung sunog. Kasi kahit pantit bra, wala kang matitira. Ang daming nasusunog. Ang lungkot, ano? O tapos ngayon, mabigat. Pandemya. May pangamba ka na sa buhay, may pangamba ka pa sa hanap buhay. Kaya bagay na bilang lingkod bayan, dahil most likely may kamag-anak naman kayo sa Maynila, dahil sa amin maraming Kapampangan, Baryo Kapampangan, Baryo Minu, Baryo Santa Maria. Oh. Sa Tondo lang pagka gusto mo ng ulam, Kapampangan yung nagluluto. Sa sosyal, ang tawag doon, point-point. Pag sosyal. O pag sa atin, turo-turo. No? Pero, nakita ninyo, kapag ang tao ay may kabubusugan, kapag ang tao masasayahin, kapag ang tao ay nakokontento, at kapag ang tao, lalo na sa gobyerno, may malasakit sa kapwa, kita ninyo, halos walang natanggal sa inyo sa empleyo dahil pinagmalasakitan kayo ng kumpanyang inyong kinabibilangan. Now, moving forward, hindi naman lahat ng kumpanya nag-survive. Hindi naman lahat ng kumpanya kumita. O sapat lang mairaos, tabla-talo. Sabi nga, hindi umaangat, hindi bumababa, tabla-tabla lang. Kaya ang ginagawa, ang unang apektado, empleyado. Nakita ko po yun noong pandemya. Nung kasagsagan ng pandemya na maraming kalituhan, pangamba, at walang kapanatagan ng tao, pati na ang negosyante. Kaya maraming nagsarang hanap buhay. Now, tanong, may trabaho kayo o wala kayong trabaho? Sigurado ba tataas ang bilihin? Naniniwala ba kayong tataas ang bilihin? Tataas, ano? Sigurado ba? Ay nako, lalo na rito, mga babae. May asawa ka na? Buti na lang, hindi kita inaabot. Alam, nakalawit na ako Yung may mga asawa, may mga anak. Sa katapusan, magbabayad kayo sa kuryente? Tiyak ano, wala na naggagasera ngayon Nung araw kasi sa amin, gasera Pag wala ka ng kuryente, tapos nahuli ka pa, kasi kasosyo kami sa Meralco nung araw stockholder kami ng Meralco. Pag nakakita kami ng poste, amin na yun. Kaya usong-uso ang Spider-Man nung araw. Pero sa makabagong panahon, 15 o 30, magbabayad ka ng upa. Tama, mali? Magbabayad ka ng tubig. Babayad ka ng kuryente, mag-grocery ka, o mamamalengke ka. Sino may motor? Magagasolina ka. Sino may kotse? Magagasolina ka. Mamamasahe ka?
Sino na mamasahe? Tataas ba posible ang pamasahe? Tataas. So lahat, pataas ang pataas. Parang yung pagkain, gasolina, kumakain ng Star Margarine, no? Siya lang tumatangkad. Pero, tanong ko yan, most likely, kumabagabag sa isipan niyo. Saan kami dadalhin ng pandemyang ito? Saan namin yan ang mga tanong ng tao. Kaya, maraming salamat sa oras ninyo na pinagkaloob sa amin ngayong araw na ito. Mayor, production, but the thing is, meron akong kahit man lang sa pangarap kasama kayo. Total, mangangarap rin lang naman tayo eh. Sabi nga kasabihan sa Ingles, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars. Nandun ka pa rin sa ibabaw. Yung mga bagay na tinanong ko ay mga bagay na pangunahing suliranin ng isang dalaga, ng isang may anak o pamilya o buhay ng tao. Kaya kung bakit, napansin ninyo, Noong nakaraang linggo, ay aking inilatag ang unang solusyon na naisip ko na siya namang may pinagbasihan. Hindi kwentong barbero lang. Puro wento, walang wenta. Hindi po. Kaya noon ako'y nasa Tarlac, noong isang linggo, kausap ko yung mga magsasaka, mangingisda at maggugulay. Inilahad ko yung isang idea, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo. If you agree on it, hold on it, anchor to it, at magsama-sama tayo itaguyod natin yung idea na yon. Sinabi ko, ipagpaparaya ko yung gobyerno para namang siyang maging kapakinabangan ng tao. Kung saan sinabi ko, I will cut 50% of taxes ng langis. I will cut 50% ng taxes ng kuryente. Tanong, saan kami tatama doon, Yorme? Abay, unang-una, ang tatamaan doon, bawat bahay ninyo. Inanong ko kayo kanina, nagbabayad kayo ng kuryente? Nagbabayad kayo? O sigurado may buwis yun. Pag uwi nyo mamaya, tingnan nyo yung bill nyo, tingnan nyo yung taxes. If I cut that into 50%, may tama ka kagad. May savings ka kagad. Kapag tumaas 1.15 ang gasolina, ang crudo, sigurado ako tataas ulit ito. Next week, next month, or next year. Pero wala akong kontrol sa pagtaas ng langis sa mundo. Saan ako may kontrol bilang gobyerno? Sa buwis. Pag napababa natin yung buwis ng petrolyo, may tipid ka na naman. Full tank na naman. Malayo-layo na naman ang mararating mo. Ganon din ang jeepney driver. Dahil tinanong ko kayo kanina, sumasakay ba kayo ng pampublikong sakyan? Pag malaki ang take-home ng driver ng bus, driver ng tricycle, driver ng jeep, hindi na sila magdidemand ng mataas na pamasahe. Sino naman nakinabang? Mananakay. Tao na naman. Kapag nagtanim ng palay, nagalaga ng baboy, nagalaga ng manok, dahil mura ang krudo, malaki na naman ang take-home ng negosyante. The more maraming take-home ang negosyante, walang magsasarang pabrika, walang magsasarang planta, panatag ang buhay ng empleyado.
dahil bukas may mapapasukan pa rin siyang trabaho. Dahil siya may trabaho, may mapag-aarimunan sila sa pamilya nila. Tapos yung kanyang bilhin, nagmura. Yung kanyang sobra, pili ulit. Ang tawag po yan ay delayed gratification principle. Ginawa ko yun sa Maynila. Noong pumasok ako sa Maynila, bangkarote. Noong pumasok ako sa Maynila, maraming utang ang tao sa pamahalang lungsod. But siguro meron naman nakakaintindi sa inyo rito ng mathematics. Lahat naman tayo tinuruan ng mathematics, no? 1,000% times 0 equals to 0. Sa kwentada, maraming singilin. Pero wala namang kakayahan na magbayad ng tao. Kaya kung bakit, ibinaba ko yung buwis, nag-issue ako ng tax amnesty. And the rest is history. Nakabayad, nakaluwag, nakapagnegosyo muli. Ang mga negosyante, may trabaho ulit sa mga batang Maynila. Nakamove kami ng mabilis. Nagawa namin ang dapat namin gawin. Now, Yorme, baka malugi naman ng gobyerno. Tama, no? Pwede. Anong pakialam ko kung malugi gobyerno, pinakinabangan naman ng tao, directly hawak niya. Hindi ba naman ba napapanahon na paminsan-minsan umatras ng konti ang gobyerno at ang tao naman ang mauna? Tama ho ba? Di ba ganun ang paggogobyerno? Hindi iniisip yung sarili niya, ang iniisip niya yung sinasakop niya, yung pinaglilingkuran niya. Di ba ganun ang gobyerno? Di ba ganun ang tinuro sa araling panlipunan? Naalala niyo nung bata tayo sa social studies? O ngayon, pagpalagay na natin, malugi ang gobyerno. Sa totoo, hindi. Ngunit, ayoko naman makipagdiskurso sa mga magagaling. Matatalino. Sobrang talino, nagulangan na tayo. Sabi, nung ilan, sa Department of Finance, malulugi daw tayo ng 130 billion. Okay? Malulugi daw tayo 130 billion. Eh di lalong tumibay yung damdamin ko. Abe bakit? Yung lugi ng gobyerno, 130 billion, 130 billion, tangan-tangan ng tao. Tangan-tangan, pumasok sa loob ng bahay, sa kalsada, sa pabrika, sa agrikultura, and so on and so forth. Nabalik sa inyo yung 130 billion. Eh kung yung 130 billion pumasok sa gobyerno, tangan-tangan ng politiko, ano mangyayari? Alam na this. Ngayon, lagyan natin ng tamang perspektibo. Baka naman nagbobulahan tayo. 130 billion, malaking pera. Ng gobyerno, fraction. Ang budget ng gobyerno, 5 trillion. 5 trillion. Ang bayad sa pautang ng bansang ito, 800 billion. Ilan ang natira? 4.2 trillion. Magkano yung mawawalang napakinabangan ng tao? 130 billion. Ilan pa natira? 4 trillion and 70 billion. Tama mali? Tama ba yung math ko? Buti na lang. Magaling ako sa Lucky 9. Paris-Paris, 41, Pusoy, Pusoy 2, Tong It's. Bata pa lang ako, mathematician na ako eh. May sense? May sense? Okay. Kaya kung bakit, may kwentong Maynila na naman yan. Noong ginagawa ko yung budget for 2021, gagawin yun 2020, a year before. Yung pagawaing kalsada, kinansel ko. Bakit? Dahil may pandemya at tiyak nang may magugutom. Kinansel ko yung pagawaing bayan sa kalsada at dinala ko sa pagkain. Food Security Program.
Kaya nakapagpakain ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 700,000 pamilya buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan. Pwede? Posible? Kaya? Depende sa leader. Pag yun nilagay ko sa kalsada, ang makikinabang doon gulong. Pero tiyak ako, walang kakalam na sikmura yon. Pero ang mayaman, middle class, mahirap, pagdating ng alas 12, chichicha yun. Bibili ng tosino yon. Tama? Sa umaga, magtutosino ulit yon. Tama? Logic eh. Logic. Governance is all about logic sa leadership. Ang kukunin mo, yung magagaling na tao sa paligid mo. Pero pag ikaw namimili ka na ng desisyon, kailangan alam mo kung sino, hindi ano ha, alam mo kung sino ang prioridad mo. Now, mga kababayan, yun ay kwento last week. At yun ay merong prototype o merong modelo. Nagawa sa Maynila, pwede magawa sa buong bansa. Now, mga kababayan, let me share to you paano magsusurvive yung mga negosyo. Kasi mahalaga ngayon, ha? Don't get me wrong, ang mahalaga ngayon, negosyo, negosyo, negosyo. Dahil ang negosyo makapagbibigay ng trabaho. Pag may trabaho, may chicha ang pamilya nyo. Tama, mali? Makakatawid tayo sa pandemya. Dahil ang inahabol ko lang naman, mairaos ko kayo. Maitawid ko kayo na wag nang mabalik yung panahon ng pumutok ang pinatubo at makikita mo sa buong highway ang tao nangangalabit penge dahil wala na silang choice. Walang trabaho, walang hanap buhay, walang pagkain. Ipinababa ang katatayuan ng tao, ang dignidad ng tao ng pandemyang inabot ng Pampanga noon at ganun din na nangyayari halos ngayon. Kaya ayaw ko na ang tao, kung may kakayanan ng gobyerno, i-utilize ang kakayanan upang ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang Pilipino. Ngayon, kakaharapin ng mga negosyante ang patuloy na pagpapahirap ng pandemyang ito. Kanina tao, ngayon negosyante. Pero meron po akong maliit na pamamaraan na solusyon. Mga kababayan, hindi ko alam kung nabasa nyo na, no? Pero recently, may desisyon ng Korte Suprema kung saan pinalalakas sa desisyon na yon ang kakayanan ng pananalapi ng lokal na pamahalaan. And this is what you call, pwede i-GMG nyo? Mamaya, i-google mo ganda. Nanamburi mo. Kaluguranda ka. I-GMG nyo. Okay? Sinabi, yung Mandanas Law. Ayan. Kapag may katwiran, sinabi doon, magkakaroon ng karagdagan. Karagdagan. Nakita ang lokal na pamahalaan. Sabihin, doon sa Mandanas ruling, lalakas ang lokal na pamahalaan. Lalakas. Kasi dadami ang pananalapi. Yun po yung buod ng Mandanas ruling. Now, let me share to you an idea on how to create it in financial engineering. Okay. Mga kababayan, the government may
may stimulate, depende talaga sa leader, kanya-kanyang utak ng leader lang tayo, may stimulate businesses through infusing government money addressing particular challenges, which in this case, sustenance of jobs, sustenance of business. So, mga kababayan, dahil lalakas ang lokal na pamahalaan para hindi na magsara, hindi na mabawasan ang negosyo, para panatag na bukas, hindi siya kakausapin ng HR na, Brad, may pahinga na. Hindi na namin kaya. So, panatag ang tao, ang negosyo, magsusurvive. Dito sa iniisip ko, para sa buong bansa, o what we call creative financial engineering, no? Ang ginawa namin sa Maynila, may future income. O ito, ano tayo, kwentada na tayo. Kwentuhang may kwenta. Sa Maynila, madadagdagan daw kami. Madadagdagan daw kami ng 1 bilyong mahigit. Ayon sa Mandanas ruling ng Supreme Court. Nung makita ko yung desisyon, February of 2020, if I'm not mistaken, immediately, I called the budget. Ayan. Kwentahin mo nga ilan ang pwedeng madagdag sa atin kasi hindi ako nagtaas ng buwis, nagbaba pa ako, tapos nag-amnesty pa ako. Kwentahin mo yung pwedeng mapunta sa atin. Nung makwenta-kwenta, 1 bilyon mahigit, immediately, pumunta ako sa DBM. Immediately. Ito po'y bilang mayor, ha? O bilang chief executive. Punta ako sa DBM at sumulat ako, sabi ko, magkano at i-certify mo ako? Magkano ang future income ko on top of my regular share sa IRA? Ang sabi ng DBM at that time, Sir, tingnan ninyo, Sir, hindi kami pwede mag-certify kasi hindi pa namin nakukwenta yung populasyon mo. Wala pang recent, at the time, numbers of population na ginagawa ng PSA, Philippine Statistics. Sumulat ako ulit, at ang sabi ko, hindi, okay na ako. Huwag mo na isipin yung 2020. Isipin mo yung 2015. Kasi that's the last survey made by the national government. Madaling salita, nakakuha kong certification. Nakakuha ko certification na ang Maynila daw bilang lokal na pamahalaan ay tatanggap ng X billion additional income or share. Share na lang. Pero sa para madaling maintindihan ng tao, income. So anong ginawa ko ngayon? May pandemya, mawawalan ng trabaho. Dito pumasok yung the government can stimulate to provide more jobs and opportunity. Pumunta ako ngayon sa DBP. Pumunta ako ngayon sa Land Bank. Anong ginawa ko? Land Bank, gusto mo ng kita? Development Bank of the Philippines, gusto mo ng kita? Ito certification ko. Meron akong certified na kita, additional. Isasalya ko na. Yung 10 years nakikitain, isinalya ko. Ano ang ginawa ko? Build, build, build. Anong uri ng build, build, build? Build more housing, build more hospital, build in-city vertical housing and horizontal housing, build Manila Zoo, build more hospital, build more school, 10-story, fully air-conditioned public high school and elementary, 20-story condominium at 2-bedroom, 42 square meter, almost free, and townhouses that provided more jobs. Thousands and thousands and thousands of jobs sa buong
pandemya. Nagkahanap buhay ang tao. Tanong, nalugi ba ang Maynila? Nalugi kami sa interes. Tanong, sino kumita? Bangko. Sino may-ari ng bangko? Sino may-ari ng DBP? Sino may-ari ng Land Bank? Gobyerno. Isang katawan, magkabilang bulsa lang. Tama, mali? Pero ano ang resulta? May bahay ang tao. May eskwela ng anak ng tao. May trabaho. May ospital. May sense? Meron? May sense? Kikitain ko ba yung 10 billion in 10 years bilang gobyerno? Yes, taon-taon. Pero, tandaan ninyo, kapag ikaw'y nagpagawa ng bahay, nagpagawa ng ospital, or vertical development, 17 beses siyang babalik, iikot. Yes, pako, buhangin ng Pampanga, semento, hollow block, trabaho, traktora, truck, and so on and so forth. Iikot, may komersyo, may negosyo. Now, can we do that in the country? Yan ang tanong. Abay, oo. Dahil sa Mandanas ruling, we will adopt the same creative financial engineering na ginawa natin sa Maynila, kung saan bibigyan natin ng direksyon yung mga lokal na pamahalaan kung paano nila ialat yung ekstrang pera na galing sa Mandanas ruling para ipautang sa mga SMEs ng ating bansa, ng ating lokal na pamahalaan. Nang sa ganon, may negosyo, may trabaho, murang tubig, murang pangunahing bilihin, mura ang krudo ng motor mo. Posible? Kaya? Naman. Nangyari sa Maynila, pwedeng mangyari sa buong bansa. Pasensya niyo, ekonomista. Pero logic will dictate. Kung ang intention mo ay maglingkod, sabi ng teacher ko sa aral si Mr. Orense, kapag ka gusto, maraming paraan. Kapag ka ayaw, maraming mahanap na dahilan. At make-up mo yung katabi mo sa damit na gagawin dahilan dahil hindi talaga kursonada ang mumukha mo. Tama? May logic. Sa Manila, hindi kami yumaman, ha? Tandaan ninyo, kadugyutan. Kadugyutan ang inabot ko. Kaguluhan. Nakapunta na kayo rekto? Alam niyo rekto? Nung araw. Yung ngayon. Meron ba akong pinagawa? Tama? Anong ginawa? Exactly. Nilinis lang. Ibinalik lang ang kalsada sa tao. Sino may-ari ng kalsada? Taong bayan. Tama, mali? Kaya sa paggogobyerno minsan, bakit yun ang naiisip ko? Bakit kayo hindi naiisip ko? Mahirap magdilig ng asin. Alat yun. Ito sino? Matamis. Mahirap, galing ka sa trabaho, pagbalik mo, yung bahay mo, wala na. Kasi yung lupa kinatitinig ka ng bahay mo, hindi iyo. Mahirap yung pakiramdam nun. Mahirap na kailangan mo mag-alaga ng aso para pag dumarating ni maniningil ng kuryente, aso ilalabas mo, hindi tao. Tama ba? Yun ang buhay na dinanas ko eh. Doon ako galing eh.
Kaya bago pa mga high-polluting, mga, ano yan, mga PowerPoint. Yeah, okay yan. Pero at the end of the day, leaders, or leader, for that matter, should decide. Leaders should choose. Leaders would tell us what directions that where or when are we going. Yun ang importante sa leader, lalo na pandemyang ito. Ngayon, panghabang buhay ko bang babawasan ng buwis? Hindi. Gusto ko lang gumawa ng tulay nang hindi malunod ang tao sa ilog na makatawid siya sa tulay. Yun lamang ang pangarap ko muna ngayon, maibsan ang buhay ng tao. Ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Gutom na kayo? Huwag kayong maglala, di kayo nag-iisa. Okay. Mga kababayan, paalala lang, 12, no? 12 yung titirahin ninyo, di ba? O 9 na lang. Eh, nandito na yung 3 eh. Yeah! Ngayon, meron lang akong pakiusap. Ito, ehemplo rin ha, paano na-resolba na-manage ang pandemya o yung infeksyon sa Maynila. Salamat sa mga taga Maynila, binigyan ako ng partner na doktora. Yung binanggit lahat ni Doc kanina, yun ang nangyari sa Maynila. Kaya ako, life and livelihood. Nakapokus ako sa livelihood, yung partner ko nakapokus sa life. Lahat ang ibili niya, binibili natin. And so on and so. Kaya may awa ang Diyos, pwede ba makisuyo, kung halimbawa lang, nakursunadahan ninyo yung konsepto ko sa pamamahala. Huwag nyo kami pag-iwalay ni Willie, ha? Kasi, kaya pinili ko, doktor, dahil pinili ko kayo. Hindi ang politika ko. Kaya ang pakisuyo ko, huwag nyo na kaming papaghiwalayin. Kasi, with us today before you, ngayon kaming nandito dalawa na nasa harapan ninyo, isa ng testamento or statement para malaman ninyo kung saan tutungo yung susunod na administrasyon. Buhay at kabuhayan. Yan kung bakit sa pinali ang pinili ko, doktor. Ulitin ko, nagawa sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Doc Willie Ong. Mag-ingat kayo. Ha? Lagi kayong mag-ingat. I want you to go back to your work, go back to your jobs, but you have to be responsible to yourself. Mag-ingat kayo. Dala ng pag-uwi ninyo, lagi niyong iisipin, umaasa nanay mo, umaasa tatay mo, umaasa kapatid mo. Ganon din ang mga anak mo. May umaasa sa atin. Hindi tayo pwedeng magkasakit. Ginagarantiyan ko kayo, mahirap magkasakit ng COVID. Ako, mild lang. Pero ang nervyos ko, por Diyos, por Santo. Totoo yun sa Facebook. Pinakikita niyo po sa Facebook. Every gising is a blessing. Pag dilat ng mata mo, blessing. Tapos 14 na araw ka nagbibilang ng gising. Totoo yun, ha? Maring joke-joke yun. Yung nervyos mo. And if you, kung ikaw, na-disgrasya, sino magmamalasakit sa mahal mo sa buhay? Kaya mag-ingat kayo. May awa ang Diyos. Lahat naman kayo may isko sa buhay. Lahat kayo may struggle sa buhay. But what matter most, ulitin ko, after the rain, there is a rainbow. Sa dulo ng tunnel, may liwanag doon. Pero pag tayo magkakahawak, magkakasama, naniniwala sa isang layunin, nagkapit-bisig tayo, makararating tayo lahat
sa dulo at may liwanag na naghihintay doon. Kaya kapit lang, walang bibitaw, walang susuko. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Pagpalain nawa kayo ng Kung May Kapal. Pilipinas! God first! Pampangas Best, we have the best! Yorme Isko Moreno Domagoso, Senator Samira Gutok, palakpakan po natin. Senator Jopet Sison, Senator Paul Balita, Vice President of BPO and President Yorme Isko Moreno Domagoso. Aksyon Demokratiko, we need the best here in Pampanga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-isko dito sa Pampangas Best, at ang Aksyon Demokratiko po ay mananatili pa dito ng mailang sandali para makita ang napakagandang foundation dito sa Pampangas Best. Maraming salamat, Yorme Isko Moreno Domagoso. Paggamit, isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay. Media po sa taas, ang mga media po sa taas natin. Thank you. Pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal? Batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalig ka. Ang ating pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, ating pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Nakakapagod na ang ating sinapit, malitapusin na